Ang chapter 2 ng confession po natin ay nakatuon at nakasentro sa persona at katangian ng banal na Trinidad. So last week, natutunan po natin dito sa paragraph 1, in the first clause, ang ating Panginoon ay buhay at iisa bilang natatanging tunay na Diyos. Dito ho tayo nagtapos last week. At natutunan po natin na ang ibig sabihin po that ang Diyos, si Yahweh, ay ang iisang tunay na Diyos, does not mean that iisang persona lamang siya. But rather, siya po ay, masasabi po natin, iisang tunay at buhay na Diyos sa kabila ng mga huwad na Diyos-Diyosan. Siya lang ang natatanging tunay na Diyos, pero ibinunyag po niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng tatlong persona that is co-eternal, co-existing, and co-powerful in all things. So what makes God God? They are omnipotent, God is omniscient, omnipresent. And in the Bible, yung kanyang klase mga katangian ay makikita po sa Ama, sa Anak, at Banal na Espiritu. Sa ating pag-aaral itong hapon, we move on to the next clause. Sabi po dito, at siya'y nabubuhay sa kanyang sarili. At siya'y nabubuhay sa kanyang sarili. In English, He is self-existing. He exists of Himself. Now, what does that mean? In theology, ang tawag po sa doktrina of God's self-existence ay tinatawag po the aseity of God. Or, kung tawagin po sa ibang termino, the independence of God. Yan ang ibig sabihin po ng doktrina that God is self-existing. It also means He is self-sufficient. He is self-existing, self-sufficient, or nabubuhay sa kanyang sarili. Now, ang ibig sabihin po ng salitang aseity ay nagmula po sa wikang Latin, a, tsaka se. Ang ibig sabihin po ng salitang a is from. Kapag sinabi po yung Latin word se, him, self. Diyan po nakuha yung termino aseity, ase, from himself. Now, in the Bible, kapag sinabi po ng Biblia that God is self-existing or self-sufficient, ito po ay may kaugnayan sa kanyang pangalan, which is I am. Diba, nung tinanong po ni Moises, anong pangalan ang maibibigay ko kay Faraon? Ang sabi po ni Yahweh sa Exodus 3:14, I am that I am. Now, ang ibig sabihin po ng titulo, I am, which is the covenantal name of God, kagaya po ng Yahweh, I am means He is complete in everything. So in other words, ang lahat ng bagay, ang lahat ng may buhay ay dumidepende sa Kanya. Pero si Yahweh kailanmay ay hindi dumidepende kanino man. Tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. Pero siya, hindi siya nabubuhay na dahil po sa atin, kundi He does not need us to exist. We need Him to exist. He does not need us. We need air to breathe. He does not need that. We need food to survive. He does not need that. He is self-sustaining, self-existent, self-sufficient. Pero saan po natin mababasa sa Biblia po yun? Basahin po natin dito sa Gawa 17, the book of Acts, chapter 17. At dito po tayo sa talatang 24. Acts 17, verse 24.
Acts 17, verse 24 hanggang 25. Sabi po ng Biblia, siya ang dumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa. Kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Verse 25, hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. So saan ho natin nakukuha yung doktrina of the aseity of God? O nabubuhay siya sa kanyang sarili? Well, sabi po dito sa talatang 25, hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya nga mga kapatid, wala ho tayo pwede isumbat sa Diyos eh. Because kahit po yung ating buhay, kaligtasan, kaloob na ibinigay sa atin, ang pagkain ho na ating kinakain, ang mga damit na nilalagay natin sa ating mga katawan, o ang trabaho na nakuha ho natin, ang lahat ng mga bagay na yan ay nagmula sa Kanya. That is what it means. He is self-existing, self-sufficient. Mawala man ang mundo, God will always be there. Mawala ang sansinukob, God will always be there. Because God is not in need of anything to be existing or to exist. But here's where it becomes different. Sa mga nilalang, we need Him to exist. But for the Creator, He does not need the creature to exist. Because God is aseity. He is I am. Sinabi po ni Kristo sa mga Pariseo, before Abraham was, I am. In the beginning was the Word. Yung salitang was speaks of aseity. Nung sinabi po ng mga ngaral sa Hebreo 1, O God, referring to Jesus, O God, you are from everlasting to everlasting. Aseity ang tinutukoy doon. So when we talk about heaven and earth shall pass away, but His word shall not pass away, hindi lang po salita will never pass away, kundi yung nagbitaw ng salita will also never pass away. Because He's self-existing. Kaya niya nasasabi, ako ang Alpha at Omega, because He is aseity. I am first and last, because He is aseity. God is self-existing. Now, how is that encouraging for us? Dahil kung may mga katuruan na ang kaligtasan ay nawawala, nawawala din ang Diyos. Because the Bible says, sa Kanya nagmula ang buhay. Hindi lang buhay sa pisikal, pati na rin buhay na walang hanggan. He is the source of eternal life. So if salvation could be lost, God is no longer aseity. Because eternal life it's not something He has, it's who He is. God is eternal. From Him comes all life. Kaya tignan niyo po yung sinasabi po dito mga kapatid sa Roma 11, basahin po natin. Roma 11, talatang 36. Romans chapter 11 verse 36. Napakaganda ho nito. Actually, let's begin in verse 34 para mas buo. Verse 34 para mas buo. Tignan niyo po ha. Roma 11:34 hanggang 36. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, sino kaya ang makaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makapagpayo sa Kanya? Sino kaya ang makapagbigay ng anumang sa Kanya para tumanaw siya ng utang ng loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling mo saan? Sa Kanya. At nilikha ang mga ito sa pamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Nang ibig sabihin ang kaloob ninyo, kung saan pinagpapala ang maraming tao,
Hindi nagmula sa inyo yun. It comes from Him. Ang trabaho mo, kung ano man sinusweldo mo, it comes from Him. Ang pagkain on your table comes from Him. Yung mga nag-birthday, the reason why you extended another year is because of Him. God is aseity. Now, the reason why this is important to understand is because if your life is dependent on Him, and God is good, there is nothing to be worried about. Amen? Your tomorrows is not dependent on you. It's dependent on Him. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, do not worry about tomorrow. Unahin mo ako. Why? Because there will be no tomorrow kung wala ako. Your tomorrow, your future, the universe, your destiny is all from Him because God is aseity. And lastly, kung tayo po ay tinutukso ng self-righteousness, nang ibig sabihin, may bumubulong sa atin, alam mo, kapag ginawa mo yan, meron ka maisusumbat sa Panginoon. Tingnan niyo po yung nakalagay dito sa Job chapter 22. Basahin po natin. Job 22. Talatang 2 hanggang 3. Maganda paalala ho ito. Job 22 verse 2 to 3. Tingnan niyo ha. May maitutulong ba ang tao sa Diyos? O kahit ang taong marunong? Matutuwa kaya ang makapangyarihan Diyos kung matuwid ka? May mapapala ba siya sa iyo kung walang kapintasan ang buhay mo? Nang ibig sabihin, kung ilalagay po natin ang application, alam mo kung wala ako, hindi makakatayo ang ministeryong ito. No. Kung hindi ako magbibigay ng tithes or offerings, hindi magpapatuloy ang ministeryong ito. No. God doesn't need me. God doesn't need you. You cannot add anything. You cannot subtract anything from God because God lives by His own being. Nang ibig sabihin, He is self-efficient, self-sustaining, self-existing. He is aseity. At kung ang Diyos po natin, which the Bible teaches, is self-existing, then we are in the hands of a powerful and perfect and almighty God. Kaya nitong hapon mga kapatid, bagamat maikli po ang ating lesson this evening, always remind yourselves through the help of the Holy Spirit by the reading of the Word of God, the God that you serve is self-existing, which means there's nothing that you and I can do or add or subtract from Him. Hindi Kanya kailangan. Ang lahat ng nasa atin ay nagmula sa Kanya. Wala tayong maipagmamalaki, wala tayong maisusumbat sa Kanya because all things come from Him. And if that be the case, then purihin po ang Panginoon. So that being said, does anyone have any questions po nitong evening sa ating pag-aaral of the aseity of God na siya'y nabubuhay sa Kanyang sarili? Do we have any questions this evening? Okay? So, if everything has become made clear, purihin po ang Panginoon. Let's pray and